Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang naipadalang doktor ang Department of Health sa umalis na Rapid Response Team patungo sa ilang bansa sa West Africa na apektado ng Ebola virus. Ito ang nahiyag ng DFA sa plenary debates ng Senado ukol sa panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Walang kasamang mga doktor ang Rapid Response Team na ipinadala sa mga Ebola-hit countries sa West Africa. Itong kinumpirma ni Foreign Affairs spokesman Charles Jose pagkatapos na isalang sa plenary debates ang kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Umalis ang Rapid Response Team noong unang bahagi ng Nobyembre. Tanging mga opisyal mula sa DFA, Department of Labor and Employment at Philippine National Police lamang ang nasa grupo. Ngunit siniguro naman ni Jose na sumailalim sa seminar hinggil sa Ebola virus ang mga miyembro ng RRT bago sila tumulak patungong West Africa. The members of the team already underwent basic infection prevention training. So in some sense, prepared naman sila to handle cases. Pero we should also take note na so far wala namang report na may Filipino infected by the Ebola virus. Ngunit, inanunsyo ni Jose na bago matapos na pagdebatihan sa plenaryo ang kanilang budget, nagpadala ng text message si DOH spokesperson Dr. Lyndon Lee Sui na may 3 doktor mula sa San Lazaro Hospital, isa sa mga DOH hospitals na nakahandang tumanggap ng mga pasyenteng magpapakita ng Ebola-like symptoms ang maipapadala ng DOH sa West Africa. Ngunit, hindi pa makumpirma ni Jose ang detalye ng pag-alis ng mga naturang doktor. Paglilinaw din ni Jose, hindi ito nangangahulugan na maitataas na nila ang crisis alert level sa 3. Kailangan pa kasing matukoy ng DOH kung anong quarantine facility ang maaaring magamit para sa mga uuwing OFWs. Before leaving yung point of departure, yung origin, they have to undergo first yung stringent health screening. So, well, hanggang ngayon hindi pa namin tataas yung alert level 3 kasi nga hinintay namin talaga ma-finalize yung mga implementing guidelines. Samantala, nagbato ng ilang mga katanungan si Senadora Nancy Binay kay Senadora Loren Legarda, principal sponsor para sa budget ng DFA. Ipinunto ni Binay na napakaliit na halaga lamang ng 30 million pesos upang mapondohan ang legal assistance to nationals. I was computing the amount with a 30 million budget. DFA can only hire 75 law firms if you peg it at $10,000, and there's like 201 cases pending. So how can DFA manage and address all the concerns of our Filipinos abroad facing cases with this kind of budget? Nagresulta ito sa pag-triple ng budget ng DFA para sa naturang item. Mula sa 30 million pesos, umakyat sa 100 milyong piso ang budget ng DFA para sa legal assistance to nationals. Ngunit maaari pa itong mabago kapag pumasok na sa Bicameral Conference Committee meeting ang Kamara de Representantes at Senado upang mapag-isa ang kanilang mga bersyon. Lusot naman na ang 12.9 billion peso budget ng DFA sa plenaryo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.